Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Dimapilis at shoutout kay Jay Ilacas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Si Chanluchan ang pinuno ng napakalamig na lugar, at ang kompletong katawan ay isang banal na hayop na may kulay purple at gintong antas, sa tingin mo ba? Si Ivory ay nagmamadali, Zijin. Sa simula ng nihilism, ang Aaron ay nagdusa ng husto dahil lamang sa pulang hayop. Mabuting makilala ang isang purple golden beast. Hindi ko alam kung swerte ba o masama. Umuungol. Nagkaroon ng isa pang dagandong, at muling dumating si Tianlo. Boss, tumakbo ka. This guy is in a period of rage. He is very fierce. Nasa ibabaw niya yung 4 naming kapatid. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang 4 na tunog ng dragon ay napunit sa kalangitan at muling dumiretso mula sa tubig upang sugpuin si Tianlo. Damn it, there's no one who's trying his best to escape. Tsaka wala naman akong balak tumakas. Napukaw din ng galit si Aaron. Hinawakan si Ivory sa kaliwang kamay at ang gulong ng buwan sa kanang kamay, binalot ng espada at itinulak ito ng isang kamay. Ang Jade Sword ay nagkatawang tao bilang isang mahabang arrow na sumugod sa Chanluchan na nakulong ng 4 na dragon. Bang! Sinaksak ng Jade Sword si Chanluchan sa lugar. Ang malaking pagkawalang galaw ay nagpalipad pabalik sa kanyang malaking katawan ng ilang metro sa isang iglap. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang mga pakpak na lumipad, ang Jade Sword ay lumipad pabalik sa kamay ni Aaron. Ang lugar kung saan ito nasaksak ay isang sugat lamang. Kawili-wili. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Aaron. Kahit na ang Skyfire Moon Will ay hindi magkasya, ang kapangyarihan nito ay hindi masyadong malaki, ngunit ang nag-iisang kapangyarihan nito ay napakabagsik pa rin, ngunit ang taong ito ay walang kinalaman sa ganoong record. Ito ay talagang isang kakaibang hayop ng lilang gintong antas. Kung may kakaibang hayop na magkatabi, para talaga itong tigre na nagdaragdag ng pakpak. Hindi nakakagulat na ang mga tao sa mundo ng lahat ng direksyon ay itinuturing na mga mahiwagang sundalo at kakaibang mga hayop bilang mahahalagang bagay. Sa sandaling si Aaron ay bumantong hininga, si Chanluchan, na dumaranas ng sakit, ay galit na galit. Bigla niyang pinagpag ang lahat ng 4 na kinubkob na dragon, at pagkatapos ay dumating na may kasamang kulog. Nima. Aaron depressed low drink, hawak si Ivory, galaw ng kamay, Jade Sword sa kamay, direktang sumugod. Bang-bang! Isang lalaki at isang hayop ang biglang nag-away, at ang tahimik na dagat ay sumabog. Para sa isang oras, kulog at apoy. Bagamat ayaw ni Han Sanchen na masaktan ng seryoso si Chanluchan, hindi maiiwasan ang intensyon ni Chanluchan na patayin siya. Bilang karagdagan, gusto niyang protektahan si Ivory. Hindi lamang ginamit ni Han Sanchen ang napakalaking nakamamatay na pag-atake, ngunit itinago rin niya ang kanyang mga kamay kung saan-saan, na napahamak din na matalo si Han Sanchen. Medyo hindi nag-iingat, ang isang pakpak ni Tianluchen ay direktang tatapik sa katawan ni Aaron. Pakiramdam ni Aaron ay parang nataman siya ng bundok. Nakaramdam ng pagkabigla ang kanyang utak, at diretsyong lumipad palabas ang kanyang katawan. Simple lang, mabilis na nahuli ni Xiao Tianlo ang Aaron at pinabagal siya. Ang mga maliliit na bagay, nakikita mo, hindi sa hindi kita papayagan, ngunit ang iyong ama o ang iyong ina ay masyadong malupit.
Ngunit isang mapait na ngiti, 3,000 mga kamay ilipat, direktang nilayon upang tawagan ang pangupalakol. Gayunpaman, sa oras na ito, ang hindi mabilang na mga water jet ay biglang bumangon sa dagat, direktang nakagambala sa sitwasyon ng digmaan, at pagkatapos ay nagtipon upang bumuo ng isang water dragon, na direktang umatake sa Tianlo. Ang mabangis na kuko ni Tianlo Chen ay nakakalat sa dragon ng tubig, ngunit ang dragon ng tubig ay naging hindi mabilang na mga alon at direktang sumunod kay Tianlo Chen. Pagkatapos, daan-daang mga bilog ng tubig ang biglang lumitaw sa ibabaw ng dagat, at isang asol na figure ang mabilis na dumaan sa bilog ng tubig. Madilim na ulan. Natigilan si Ivory. Sa bawat oras na ang singsing ng tubig ay natagos ng asol na liwanag, ito ay parang umiikot na salamin. Para sa isang sandali lamang, daan-daang mga singsing ng tubig ang lahat ay umiikot. Ang tahimik na dagat ay naaakit din ng singsing ng tubig. Malakas ang tunog ng alon at maalon ang alon. Go! With a pleasant light drink, ang asol na figure ni Minggayo ay biglang lumitaw sa gitna. Sa isang patak ng tubig dagat sa kamay, ang daan-daang umiikot na mga bilog ng tubig ay agad na humarap kay Tianlo sa kalangitan. Phew! Kapag ang araw ay sumikat, ang hydrosphere ay agad ding nagre-refract kapag ang daan-daang mga sinag ay tumawid sa isa't isa, ang kalangitan sa kalagitnaan ng hangin ay ganap na puti. Minggayo, ikaw talaga ang nakita ni Ivory na nakatayo ang anino ng madilim na ulan, at sa wakas ay hindi nakangiting. Hindi kumikibo si Minggayo, ngunit automatikong dinala siya ng dagat sa Aaron at Ivory, hindi ko inaasahan na dito tayo nagkita muli. Minggayo, bakit ikaw, dito? Nagulat si Ivory. Si girl ako. Dapat kong tanungin ka, paano ka napunta dito? Ngumiti si Minggayo. Ito ay maaaring hayaan si Ivory na biglang napahiya, tumingin sa Aaron, at nagsabi, kami ay tutulong sa mga mangingisda na makahanap ng mga tao. May inatake ba nito? Hayop na naman. Natulala ang madilim na ulan. Nga pala, napatingin si Aaron kay Chanluchen na napapalibutan ng puting liwanag sa kalagitnaan ng hangin. Magic trap lang. Hindi ito magtatagal. Masyadong mabangis ang halimaw. Hindi ko mapigilan. Madilim na ulan. Pagkatapos, sa kanyang kamay, may isa pang bilog ng tubig sa hangin. Pagkatapos, isang higanteng pagong ang lumangoy mula sa bilog ng tubig at dumaong sa dagat, na inilantad ang malaking shell nito. Mapapasakay ka nito, mahinang sabi ni Mingyu, nakatingin sa matandang pagong at sinabi sa malamig na boses, matandang pagong, mga kaibigan ko ito. Pasakayin mo sila at ihatid mo sila para maghanap ng mga tao. Oo, huminto ang matandang pagong sa tubig, aalisin ko ang halimaw. Tapos na sabihin, ang madilim na ulan ay hindi gumagalaw ang mga paa, ang tubig sa paligid ay biglang lumabo at gumagalaw, na may madilim na ulan patungo sa malayo. At daan-daang mga siwang, puting liwanag na parang lubad, hinihila si Tianlo sa likod ng ulan, sa malayo. Sa pagtingin sa malayong figure, ang matandang pagong ay biglang nagsabi, haha, bakit siya niloloko? Aaron isang leng, ang matandang pagong na ito kung paano malalaman na nililinlang niya si Ming Rain, ngunit sa oras na ito 3,000 ay halatang hindi umamin, magpanggap na tanga at sasabihin, ano? Umiling ang matandang pagong at dahan-daang lumangoy pasulong. Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay sa 4 na dragon, at nawala ang 4 na dragon sa tubig. Si Xiao Tianlo ay nakatingin sa direksyon ng pag-alis ni Da Tianlo. May ilang hindi maipaliwanag na kalungkutan sa kanyang mga mata at ilang sabik na dumaan. Hinawakan ni Aaron ang maliit nitong ulo, huwag kang mag-alala, okay lang, dalhin mo lang ito sa malayo. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, malungkot na iniyuko ni Xiao Tianlo ang kanyang ulo, iniunat ang kanyang maliit na dila at dinilaan ang kamay ni Aaron. Sa wakas, siya ay naging isang makulay na ilaw at bumalik sa braso ni Aaron. Upang patahimikin ang maliit na lalaki, itinaas lamang ni Aaron ang kanyang mga mata, ngunit natagpuan na ang matandang pagong ay kinuha ang mga ito sa mahabang panahon. Ang pinaka-naguguluhan sa Aaron ay ang lumulutang na ruta ng lumang pagong ay kakaiba, mula kaliwa hanggang kanan, mula sa itaas hanggang sa ibaba, at kung minsan ay gumuhit pa ng mga karakter. Master Pagong, sigurado ka bang hindi ka uminom? Medyo nahihilo si Ivory sa matandang pagong. Hindi niya maiwasang magtaka. Hindi nagsalita ang matandang pagong,
ngunit nakasimangot si Aaron. Si Ivory ay lubhang kakaiba sa landas ng matandang pagong, na normal. Kung tutusin, hindi niya alam ang mapa ng isla ng Xianling, ngunit nagulat si Aaron nang makitang ang ruta ng matandang pagong ay halos kapareho ng ruta sa isla ng Xianling sa kanyang isip. Ngunit sinabi ng master na ang lokasyon ng Xianling Island ay patuloy na nagbabago. Tanging Xianling Ring lang ang makakaalam ng lokasyon ng Xianling Island sa real time. Paano ito malalaman ng matandang pagong? Sa pagbabantay at pagdududa ni Aaron, ang matandang pagong ay patuloy na sumulong. Matapos ang halos kalahating araw na paglalakbay, ang tahimik na dagat sa unahan ay biglang naging maangin, at ang pagtaas ng tubig. Umupo ka na. Mahirap para sa isang matandang pagong na gumawa ng tunog. Tumanggo si Aaron, hinubad ang kanyang damit at ipinatong sa ulo ni Ivory, pagkatapos ay inilagay ang kanang kamay sa baywang nito. Lumang pagong isang acceleration, direkta sa waves. Pagpasok pa lang sa napakalaking alon, tahimik at payapa pa rin ang kalangitan. Sa oras na ito, biglang kumulog at kumikidlat, umuungal ang hangin, at umuungal ang dagat. Ang mabangis na tubig, tulad ng palad ng isang higanti, ay direktang tinapik ang Aaron sa mukha ng pagong. Pinoprotektahan ng Aaron si Ivory sa likod niya, itinaas ang energy shield at tinataboy ang mga alon mula sa lahat ng direksyon. Sa paglipas ng panahon, at ang huling sprint ng matandang pagong, 2 tao at isang pagong ang sa wakas ay tumalon sa huling malaking alon. Muli ang kalmado, ngunit ang dagat ay biglang natakpan ng hamog. Saan ako pupunta? Bamulong ang matandang pagong sa dagat. Pasulong. Hindi sigurado ang Aaron. Hindi masyadong tumpak ang mga larawan sa kanyang isipan. Minsan sila ay kumikislap, kung minsan sila ay hindi sapat na malinaw. Ang lumang pagong ay hindi na sinabi marami. Ayon sa Aaron sinabi, ang isang pasulong acceleration ay direkta sa fog. Sa makapal na fog, ang fog ay napakalakas, at ang visibility ay halos wala pang kalahating metro. Kung ang Aaron ay naglalayag mag-isa, maaari pa rin siyang mawala sa hamog. Sa kabutihang palad, ang matandang pagong ay tila nakikilala ang direksyon, at halos pakinggan niya ang mga salita ni Aaron. Bumibilis siya sa makapal na ulap ayon sa kanyang direksyon. Makalipas ang halos 1 oras, pinagpapawisan na ang Aaron. Panay ang tingin niya sa flash sa kanyang utak, at saka sinabi sa matandang pagong. Ngunit ang matandang pagong ay kumikilos ng kakaiba ayon sa Aaron, ngunit ang lumang pagong ay napakaligtas, at tila walang hininga. Nandito na tayo. Ang matandang pagong ay humuhuni, bumilis at lumangoy pasulong. 2 tao ang isang pagong agad sumakay sa hangin pasulong, sa pamamagitan ng huling layer ng fog, sa mata, ay isang maganda, tulad ng isang fairy painting. Asol na langit at puting ulap, maganda pa rin ang araw. Malayo sa langit asol na karagatan, may berdeng isla, ang mga ibon sa dagat sa paligid ng isla ay umaawit, ang mga bulaklak ay nasa buong isla, ang pinakakapansin-pansin ay isang pink peach forest, may mga puting bahay at itim na tile sa timog silangan ng peach forest, na parang fairy island. Ito ba ang fairy island? God, it's beautiful. Sa pagtingin sa isla mula sa malayo, hindi napigil ang mapabulalas ni Ivory. Hindi mapigilan ng Aaron na mapangiti. Napakaganda talaga ng islang ito, tulad ng paraiso kung saan dapat manirahan ang mga immortal. Bumagal ang takbo ng matandang pagong para ma-enjoy nila ang magagandang tanawin. Nang malapit na sila sa dalampasigan, dumarating ang magagandang ibon at gumagala sa kanilang paligid sa mababang altitude. Nang iniunat ni Ivory ang kanyang kamay, nahulog sila sa mga kamay ni Ivory. Si Ivory ay kasing saya ng isang bata. Bawal sa isla. Ihahatid na kita sa pantalan. Huminto ang matandang pagong sa bamboo wharf sa isla at mahinang nagsalita. Nang makarating si Aaron at ang kanyang asawa sa pantalan, hindi siya gaanong nagsalita. Tumalikod siya at lumangoy sa dagat, at walang bakas. Wala man lang oras si Aaron para magpasalamat sa kanya, pero mas nagulat siya. Bakit alam ng matandang pagong na hindi tao ang hinahanap niya, kundi ang isla? Alam mo, walang ibang nakakaalam ng bagay na ito at nasa mundo maliban kay Ivory at sa sarili niyang amo at lola. Higit sa lahat, tila alam ng matandang pagong ang lokasyon ng Xianling Island, ngunit sinabi rin ni Master na sa kasalukuyan, walang makakaalam maliban sa kanyang sarili. It's incredible. 3,000, ano sa tingin mo?
Ang kakaibang paraan ni Ivory. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, okay lang. Kaya lang ang ganda dito. Matagal na itong hindi nakikita. Para hindi mag-alala si Ivory, tumawa si Aaron, oo, napakagandang lugar, ayaw bumalik ng iyong Panginoon at biyenan. Maaari itong isipin, na ang masamang magnanakaw na si Wang Janzi ay gumawa ng mga masasakit na alaala para sa kanila na. Ah, sabi ni Ivory, kagat-kagat ang kanyang mga ngipin, si Alas Aaron ay bumantong hininga, kinuha ang urn ng matandang babae, hinawakan ito sa kanyang kamay, at bumulong-bulong, sa isla. Dahan-daang hinawakan ni Ivory ang kamay ni Aaron para aliwin siya na hindi niya kailangang maawa sa kanya. Minsan ang katapusan ng buhay ay hindi isang katapusan, ngunit isang bagong simula. Besides, it might be a relief for her that she can finally return home after her death, Tara na. Aaron ngiti, hilahin si Ivory, papunta sa isla. Iisa lang ang daan papunta sa isla, ngunit hindi nagtagal pagkatapos nilang pumasok sa loob, nakarating sila sa isang kagubatan ng kawayan. Ang kagubatan ng kawayan ay siksik at matayog. Wala pang isang sandali pagkatapos nilang pumasok, bigla nilang narinig na kakaiba ang ihip ng hangin at umindayog ang anino ng kawayan. Teka, biglang hinayla ni Aaron si Ivory, at pinrotektahan siya sa likod, maingat na tumingin sa paligid. Anong problema? Kakaibang tumingin si Ivory sa paligid, ngunit walang iba maliban sa hangin at kawayan na umiindayog, walang Aaron na parang sulo, at kasabay nito ay may hawak siyang jade sword. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.